Dati po ang Bulacan ang isa o pangalawa siguro sa pinaka top producer ng asin dito sa ating bansa maliban sa Pangasinan. Pero sa patuloy na pag-uubos ng asinan na to, baka isang araw, baka sa susunod na taon, sa mga social media nyo na lang mapapanood itong pag-produce ng asin. At nagpapasalamat nga po ako at nakakuha pa tayo ng pagkakataon para makuha ng tong asinan to din sa asinan ng Tapusi. At maswerte pa po tayo at hanggang ngayon ay may makikita pa tayong gantong asinan. Sayang nga po at baka daw po sa susunod na mga taon mawala na rin po ito. Kaya sana naman po makatulong tong video na to para mapanood nyo pa po sa mga susunod na henerasyon kung paano nabubuo yung mga asin o kung paano po napuproduce yung asin sa pamamagitan po ng mga banigan na to, sa pamamagitan ng tubig, ng salt water at sa pamamagitan ng araw. Opo, nanay yan. Kailangan lapat yan. Kailangan no kasi dapat to yan. Paglalapat ang tawag sa iba niyan. Oo. Ayan. Ikakaman na ni nanay yan. Kailangan no kasi sukat-sukat. Hindi naman kailangan dikit-dikit. Hindi ho. Kahit may mga puwang na kapra-kapra so pwede ho. Unang ginagawa ni nanay, ayan yung nilalagyan niya ng buhangin para maging pantay o lapat. Titingnan natin yung mga preparation sa pag-aasin. Lahat siguro ng February pwede na silang mag-harvest ng asin. Pero ngayon yung preparing pala ng pag-aasin ang pakikita ko sa iyo. Naroon tayo sa asin ng Tapusi. Tara, sama ka. Ayan, good morning! Good morning po. Isa din yan sa mga trabador sa asin. Good morning, baby! Good morning na kayo kakawin. Ay, si tatay, good morning! Pwede ba ako doon sa baba? Dito. Iwanan ko na lang ito. Maganda yung timing natin ngayon kasi ngayon pa lang makikita na natin yung pag-prepare ng asinan na to. Ang ginagawa ngayon nila nagwawalis o winawalis yung mga banigan at yung iba nire-repair yung mga tisang nando doon sa banigan dahil sa nasira ito ng mga nakaraang buwan dahil sa bagyo o naka-convert sa palaisdaan. Ngayon inumpisa nilang i-prepare to para sa pag-asin. Bababa na tayo doon. Kasi ng February pwede na kayo magkuha na yan. May tumatasik na yan. Ito pong mga darating na buwan itong February, baka daw po sakaling mag-harvest sila kasi na kumayod. Pero mahina pa po. Mga anong buwan kayo maraming na-harvest dito? April, March. May. Ay, March. March, April. Yan. Yan ang kalakasan. Mga March, April daw po kalakas ang asin. Babalik tayo next month dito yung mga early March para tingnan natin yung pag-produce ng asin dito sa mga banigan. Kasama po natin si Lola Mirna. Isa po siya dito sa mga nag-aasin dito sa asinan ng Tapusi. Ang ginagawa po nila ngayon, nagsusulsid din sila ng mga sirang mga banigan dito. Magkano isang ganitong banigan pag sinusulsid? Kapag sa sulsi, inano po daw is 100 daw. Itong isa. Oo. Pagka konti sira. Hindi marami din po sira yan. Isang ganito 100. Opo. Kung sakaling marami sira yung banigan, 100 pa rin. Pagka yung isang buong ganito Yung lalagyan mo, lang po, kapag konti lang po yung sira, sanda ng bayad. napakamura ng bigay nila, 40 lang. Pag 40 lang isa. Oo. Pero dito talaga mababa ang ano dito. Sa iba naman po, 65, 60. Pag gantong mga konti mga sira, nakakailang banigan ka sa araw na ganito? Kanina nakatatlo lang kami. Tapos, kung nagalmusal muna kami, ayun na. Pangalawa pa lang to. Pangalawa pa lang. Pang 200 pa lang ito. Dalawa ko kayo. Opo, ayun. Tsaga-tsaga lang pambili ng tinapay at kape. Hindi po ito tsaga-tsaga lang po para makapag-asin ulit. Kasi po ito matagal na preparation ng pag-aasin. Medyo late na nga po sila Lola Mirna ng pagbubukas ng asin dahil sa pabago-bago ng panahon Hindi po dalawang beses na bugta kasi. Dapat po itong mga panahon na to kumakayod na sila. Kaso nga po nung mga nakaraang bagyo, 2 beses na nasira yung mga pilapil. Kaya hindi agad sila nakapag-start. December tuyo na din. December. Kaya lang
na ano, nalubog uli. Nalubog po uli. Panoorin natin si nanay magsulsi ng mga banigan. Ang kinakabit nila dito, itong mga tisa na to, makakapal galing to sa mga nabiyak na banga. Ito yung ikakabit nilang mga tisa doon sa banigan. Panoorin natin si nanay na magsulsi. Itong paglalapat o pagsusulsi, ito yung isang preparing sa pag-asin. Kung mapapansin nyo itong kabila na to, itong square na to, ito merong tisa, ito wala. Ito yung mahirap buuin. Hindi ko lang alam kung aabutin sila ng isang araw dito para ito lagyan ng tisa. At pagkatapos po nito, kasi dati ito puro lupa ito ginagawa ni kuya. Pwede kuya? Kasi kaya dati puro putik ito inalisan nila yung mga putik nito Ngayon ang ginagawa ni kuya, inaalis yung mga alikabok at iipunin niya. Pagka nakakita siya ng mga butas dun sa mga tisa, yun ang susulsihan nila. Ito si kuya nagwawalis. Matagal pang proseso to. Ang una muna to, inawalis nila, unti-unting inaalis yung mga lupa dito sa banigan. Ginagawa niya, winawalis. Minsan pag ito may tubig, panibagong walis na naman sila. Unang ginagawa ni nanay, ayan yung nilalagyan niya ng buhangin para maging pantay o lapat. Pagsusulsi o paglalapat din ang tawag sa amin yun dati po Opo. Ayan ang tisa. Yan, ganyan. Ay ganyan lang po. Hindi man po kailangan na fix sila o dikit na dikit. May awang din po. Maganda po kasi may puwang-puwang yan. Bakit po kailangan may puwang? Para po medyo malakas siya. Sa pag-asim, produce ng Dahil asin. po kasi yan, nagkakasingit po ng asin. Ganun lang. Asin po yan, sinisingitan ng asin. Ngayon ko lang narinig yun. Sabi ni nanay, kailangan daw po pala may mga puwang na ganito. Kasi pagka po nagsisimula na silang kumayod, ito May mga asin po yan. yung pagitan ng mga tisa na to, yung sumisingit yung asin. Kasi po talaga dito nagpo-produce yung asin niya pagka nagkatubig. Nadadamay po, nagsumisingit din yung mga asin na to. Kaya malaking bagay daw po yung malakas pa mag-produce pagka sakaling may pagitan na ganito. Malakas po kasi yan. Kasi po yung iba mahina. Ganyan lang po yan. Sama natin si Nanay Nelia ng Pamarawan sa mga Matito family dyan. Tiga Pamarawan, shoutout po sa inyo lahat. Kasama natin si Nanay Nelia. Isa siya nagsusulsi rin dito ng mga tisa. Ito pa lang paggagantong maliliit lang na banigan na susulsihan ni nanay. 40 pesos lang po ang bayad sa kanya. Pagka yung maraming sira, magkano bayad sa inyo? May ganun din po Ganun yan. din. Ganun din po yan. Ganun din. Maliit lang pala. Pagka pala konti yung sira o marami, Ganun din. ganun din pala ang presyo, 40. Pero Ewan ko pagka isang buo, 500. Pagka isang buong bani, gano'n, 500 po yan. Ano yung sinasabing 100 ang isang ganito nila doon sa kabila? Doon sa ano ho yun, sa luma ho yun. Sa luma. Yung magbabayad doon sila sa iba ng magsusulsi. Binabayad doon nila sa iba. Pagka sarili, 40 lang. Pagka ganito, 45 lang ho. 45 lang po. Pa yung nanay yan. Kailangan lapat yan. Kailangan no kasi dapat ho yan. Paglalapat ang tawag sa iba niyan. Oo. Ayan. Ikakaman na ni nanay yan. Kailangan no kasi sukat-sukat. Hindi naman kailangan dikit-dikit. Hindi ho. Kahit may mga puwang na kapra-kapra, so pwede ho. Kailangan ho talaga may ano siya. Puwang. Puwang na Sabi bagya. nga ni Nanay Mir na kailangan may puwang at sumisingit din daw yung asin doon sa pagitan. Sumisingit din ho yun. Ano pangalan mo, Nay? Si Josie. Tutulungan natin si Nanay Josie na maglapat o magsulsi nitong mga Bukas. banigan yung may mga butas kasi.
Ang ilalagay natin dun sa ilalim yung magaspang at ibabaw, ang papaibabaw natin itong makinis. Kasi dito magmumula yung asin. Pagka makinis siguro yung, mas makinis yung tisa, mas malinis siguro ang asin ano. O mas maputi. Saka malinis ang trabaho. walang Malinis ang lupa trabaho. natira. Ang gagawin muna natin, alagyan natin siya ng buhangin. Buwangin Ayan. Halos ipapantay natin siya dun sa sa tisa. yung buhangin. Pagkatapos nito, hanap tayo nung mailalagay natin. Yung Ayan. hanap pa ng kasukat. Ito siguro mga 3 maliliit lang. Hanap pa Kailangan ng kasukat ng ano ba yun? Tisa. Para umano. Hindi. Kaya maganda pa nga yung latag eh. Yung Tuloy-tuloy basal. ka. Oo, tuloy-tuloy ka. Hindi tulad nito nako. Para hindi tayo makakita ng kasukat eh. Matagal ka makahanap ng kasukat. Kaya kailangan mo. Kailangan daw meron pang puwang. Tayo po ang hulang konti kasi hindi naman ubra yung ano, yung saradong-sarado. Oo. Kailangan daw po may puwang. Kasi dun sa pagitan daw po ng mga tisa na to, nakakapagsingit pa yung mga asin at nakapagpaparami daw po ng asin. Sabi ni Nanay Miriam doon. Hindi ubra yung sarado mo yung ano. Nakaisa na tayo. Ang gagawin pa natin, pinupukpok na lumapat. Pag hindi pupukpok, hindi ulan. Yan. Ay, Diyos ko. Matrabaho nga itong sulsi. Medyo matrabaho kaila. Kanina mainit, mas maganda tong kulimlim, medyo kulimlim eh. Talaga ho. Pag yung mainit, Diyos ko, masarap ng mahon. Ay di naman po libre ang merienda rito. Ay, hindi. Ikaw ang Ikaw pang bibili ng merienda rito. Ikaw pang bibili. Ang merienda. Pwede na ba ito na? Pwede na to. Ito yung nilapatan ko, sinulsihan ko. Yan. Ang daming sira eh. Hindi ka tulad sa amin, madalang lang sira doon. Tulad na latag na kapit ka lang. Yan. Ito eh, maghanap ka pa ng kasukat. Itong isang baniga na to na sinusulsihan ito, mga kasi inikot yan. Isang baniga. Mamaya pa raw po yan, no? Sabi ni Nanay Jose, no? Nanay Jose. Kasi maraming mga sira nga po. Makikita lang po sila ito pag mga nakatatlo. Pero sa daming nakasira nitong baniga na to, baka makadalawa lang po siya maghapon, no? Kung makakadalawa lang siya maghapon, di halos 200 lang ang kita niya. Sana po kahit makaapat man lang sa isang araw si nanay dito na makabawi naman sa pagod at Amin yan. sa init. Kasi masyadong mahirap pong magganito pag masyadong mainit eh. Sobrang init. Kasi nga kulimit lang. Mapalad na po pala si Nanay Josing kumita ng 300 sa araw dahil sa daming sira nitong mga baniga na to. Tumutulong lang si Nanay Josie doon sa anak niya. Siya yung mag-ooperate nito. Oo. Yung anak po pala niya ang mamamahala dito sa asinan na to, kaya tinutulungan yung Nanay Josie. Wala kasing magsusulsi na iba eh. Ayan. Bago po simulan tong i-repair tong mga paalatan na to, ang una po nilang ginagawa at isa sa pinakamahirap din na trabaho na mag-aasin, itong pamimilapil na to. Itong lalakaran natin ito yung una nilang ginagawa dito, yung pamimilapil. Kasi nga po dito sa mga pilapil na to, dito sa mga paalatan na to, dito magmumula yung tubig na ilalagay dito sa mga baniga na to, at dito po pinaalat yung tubig mula doon sa may isang deposito ng tubig doon na iniimbak doon ng matagal para umalat, na pagka dumaloy po dito maalat na yung mga asin. At isa rin po itong trabaho dito sa asin, itong pagmimilapil nito, ang isa sa pinakamahirap na trabaho dito. Ito pa rin po, itong paggagawa pag hukay ng mga angkawan dito. Ito may pagsusulsi na to, medyo madali-dali na po ito. After po na susulsihan tong mga baniga na to, wawalisin naman po yan, pipisunin na lumapat na mapix yung mga yan.
Sabi ni Tatay Rodi, mas mahirap pa raw po yung i-prepare itong asin sa pag-asin kaysa yung kumakayod na sila o nag-harvest ng asin. Kasi pagka yung nag-harvest na po sila ng asin, kadalasan trabaho nila sa hapon, yung pagsusulong, pagkakayod at paghahakot ng asin. Pero itong pag-prepare po nila ng asin na to, halos maghapon yung kanilang trabaho. Pag ganito pong masyado pang mainit, mas lalong nahihirapan silang magtrabaho. Ayan, kasama natin si Tatay Jesus. Oh. Itong ginagawa ni Tatay Jesus dito, hinuhukay na itong angkawan na to. Kasi dito pa dadaloyin yung tubig. Dito kukuha ng tubig din na ipanlilinis dito sa mga banigan na to. Yung ginagawa ni Tatay doon, ni Rodi doon na nagwawalis, hindi pa po yung pagwawalis para yung luminis yung banigan. Inaalis lang po nila yung mga na-stack na mga lupa doon. Oh. Dalawang banigan na lang. Ano yun yan lang ito. Susulsiyan. May isang proseso pa rin po ng pagwawalis. Yung lilinisin na talaga ito, ilalagyan ng tubig. Pagka nalagyan po ito ng tubig, dito pa dadaloyin sa maliit na butas to para dito tumapon. Bukas yan. Bukas yan. Kaya ginagawa ni Tatay, hinuhukay na dito para dumaloy na yung tubig dito na magmumula naman dun. Ito naman si Tatay. Ilang taon na kayo nagkukuhan, Tatay? Ayan. Sila Tatay Jesus na to, mga expert na mag-aasin na yan. Ito na po yung kinalakyan na lang mga trabaho na tayo. Sige, saan kayo tayo? Hindi ko lang kaya lang dito po umano sa Namayan. Tiga Bicol po pala si Tatay. Nung may mga asinan pa dito sa palibot ng Malolos na at Bulacan, kadalasan namang nag-aasin dito puro mga tiga San Isidro, Hagunoy, Bulacan. Halos mga sila ang mga nag-aasin mga dito sa Pamansingan, Matilacan, Maguindong po sa amin. Ikaw naman, Tatay, tiga sa mahirap din trabaho talaga ito pag-aasin ito eh. Tagalan din. Ako tinatamad na kasi ako magbantay. Wala rin nangyayari po. Wala nangyayari. Ang kita po pala ni na Tatay Dolpo, no? Nila Tatay Dolpo dito porsyentuhan. Kung ibabatay po yung kita nila dito kung sa mga maaani nilang mga asin, kung makakaani po sila ng mas maganda o kung makaka 3,000 sila hanggang 4,000 sako ng asin, medyo maganda-ganda po yung kikitain nila dito. Kaso yung kikitain din po nila dito, hindi rin po umaabot yan sa mga panahong walang silang trabaho dahil po pantawid lang yung kanilang mga hanap buhay na to. O kung sakaling may maipundar silang panghanap buhay, yun po ang pakinabang nila dito sa pag-aasin na to. Kasama natin si Kuya Jason. Isa sa pinakamahirap din sa dito sa pag-prepare ng asinan, aalisin mo yung mga lupa dito, nakasako na yun para ilagay dun sa bahagi na yun. Yung mga nabakbak na lupa dito sa banigan, kailangan hakutin pa dun. Tara, sasamahan natin si Kuya. May mga lupang binakbak nila. Kung iisipin nyo na madali lang yung pag-prepare ng asin o ng asinan, yung kinakain natin, hinahalo natin ng pagkain sa araw-araw, dito po nagmula sa asinan na to. At napakatagal na proseso para makatikim tayo ng asin. Sa preparation pa lang po, napakahirap na. Ayan. Diyan nila ilalagay yung mga lupa. Ang layo pala. Nung araw po dito sa bayan ng Bulacan, sa bayan ng Malolos at Bulacan, napakarami pong mga asin nandito, maging sa Pombong at Hagunoy. Pag nasa isang asin ng kapo, para ka na isang maliit na baryo dahil sa dami pong mga trabahador dito. Masaya at marami pong mga alaala
At kaya nga po minsan nakakalungkot na lang rin pong isipin dahil sa pabago-bago ng panahon o sa climate change. Hindi natin alam na baka doon po ang isang dahilan kung bakit na pipilitan pagbili na may-ari yung mga asinan na to, dahil sa kumikita naman pero sa pabago-bago nga po ng panahon napipilitan silang ipagbili kasi wala sigurong kasiguraduhan kung gaano kahaba ang tag-araw sa isang panahon. At sa isa pa pong kadahilanan, nakukumbertong asinan na to sa mga palaisdaan. Sa pamilya ni Nanay Mirna Cabigaw dyan sa Santa Monica, Pampanga. Ayan. Thank you for watching po sa inyo lahat at panoorin niyo po kami sa aming pagsusulsi at pag-repair ng asinan dito sa Tapos. Kay Paring Rodel Cruz ng Saudi Arabia, ito si kaibigan mo daw, si Kuya Eddie. Ay, kumusta mo? Hi pre, kamusta na? Ayan. Sa lahat po na nandyan sa Saudi Arabia, sa lahat ng kasama ni Paring Pagas sa Saudi Arabia, kumusta po? At panoorin nyo po yung pag-prepare nila Kuya Eddie ng asinan. Ngayon nagwawalis na sila. Hindi pa yung pagwawalis na to, inalis lang yung mga alikabok dun sa tisa. Pero magsusulsi muna sila ng mga banigan para sa... Ito nasulsihan na to. Nasulsihan na to. Ayun, patulan gano'n na nagsusulsi pa lang. Ito nasulsihan na. Ito pala may sulsi na. Kaya niwawalisan na lang to. Nawalisan na rin to sa lupa. Inuulit na lang para maano yung mga paningit. O sige nyo, panoorin nyo po kami sa pagsusulsi ng tisa dito sa banigan. Ayun na yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout po kay Kuya, ano pangalan? Jason. Kay Kuya Jason. Ano apelyido mo? Raso. Shoutout po kay Kuya Jason Raso ng San Isidro, Hagono yun. Kumusta po kayong lahat dyan? Amat. Ano apelyido mo? Roque. Sa shoutout muna po kay Tatay Toto Roque ng San Isidro Matanda ng Hagonoy, Bulacan. Kadalasan po kasi talaga puro mga taga San Isidro, Hagonoy yung mga nag-aasin. Kumusta po kayong lahat dyan at marami po salamat sa pagpapatuloy sa asinan. Marami po sana kayong maanay, tatay. Salamat. Thank you. Sige. Mula po dito sa Asinan ng Tapos, sa Bulacan at ng Malolos. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, sa lahat po ng mga tiga San Isidro, Hagonoy, Bulacan na mag-asin, shoutout po sa inyong lahat at kumusta na po kayong lahat at God bless you po sa inyong lahat. Ayan, mula po dito sa Asinan ng Tapos, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you po.